Bahagi ng pag-angat ng radyo bilang pangunahing media pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay ang libangan na ginawa ng mga istasyon ng radyo, tulad ng mga drama sa radyo. Ang DZRH, bilang ang pinakamatandang istasyon ng radyo sa Pilipinas, ay naging kapansin-pansin sa paggawa ng mga makikinang na kwento para sa mga drama sa radyo hanggang ngayon. Ngunit, sino-sino nga ba ang nasa likod ng mga boses na ito? Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated, pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Naging bahagi nga ng ating kabataan ang mga drama o dula sa radyo, at nung hindi pa nga uso ang TV, internet at iba't ibang uri ng gadget, ang radio lang ang naging libangan ng ating kabataan. At isa nga sa mga drama na sinubaybayan ng maraming Pilipino ay walang iba kundi ang mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. si Mike Perez ang nasa likod ng nakakatakot na halakhak at voice-over sa into ng drama program na Gabi ng Lagim. Kakaiba ang kanyang boses dahil buo ito na bagay para manakot. Mapapakinggan din sa entrance ng Gabi ng Lagim Horror House sa Star City, siya si Mike Perez. Matagumpay din na radio drama serye ang Matold nila na sinubaybayan sa DZRH. Ang Matold nila nga ay nagkaroon ng mahigit 10 episode at mahigit 10 taon ding umiwi sa DZRH, isa nga sa bumida dito sila Bobby Cruz at Rosana Villegas. At sa direksyon ni Julie Fe Navarro. Radio drama program na, Ito Ang Palad Ko, ang pinakamatagal na radio drama na hanggang ngayon ay patuloy na nasa himpapawid sa DZRH araw-araw 1:30 hanggang 2:00 ng hapon. Taong 1973 nang una itong isahimpapawid kaya mahigit 3 dekada na ang nasabing drama program. Kinatatampukan ito ng sari-saring kwentong sumasalamin sa mga karanasan ng bawat tao, masaya, malungkot, puno ng dusa, pait at kabiguan. Nasa pamamahala ito ni Ginoong June Soler, Virgilio Garcia Jr., at ng kanyang misis na si Raquel Monteza. Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico ay isang radio drama program sa DZRH. Isa itong love story, na ang bawat kasaysayan ay nilalakipan ng love song. Nasa dakong huli ng drama, ay naroon ang pagbabasa ng tula at pagbati mula sa mga listener at ito'y binabasa ni Mr. Romantico. Mula ito sa direksyon ng isa sa magaling at haligi ng radio drama sa Pilipinas. Isa rin siyang character actress sa TV at pelikula, si Miss Luz Fernandez. Pero, sino nga ba ang nasa likod ng malamig at makatang pagbabasa ng tula? Sino ba si Mr. Romantico? Siya po si Mr. Salvador Royales, na siyang may konsepto rin ng nasabing programa. Isa siyang magaling na writer sa radio at pelikula. Marami siyang isinulat na pelikula sa Seiko Films, at may mga radio drama rin siya na ginawang pelikula, tulad ng Kailan Mahuhugasan ang Kasalanan, at Kapag Langit ang Humatol, na pinagbidahan ni Vilma Santos, na pawang naging blockbuster. Naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli. At ngayon, 50 taon nang sumasahimpapawid, buong pagmamalaking inihahandog ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga liham
kay Tia Deli. Si June Legaspi nga ang may magandang boses na ito, mas madalas nagiging narrator siya ng mga drama program. Sa kanya ipinagkakatiwala ang paggawa ng mga intro para sa isang programa. Katulad ng programa ni Tia Deli sa DZRH, at iba pa, tulad ng ibang radio talent, ilang dekada na rin siyang nagbibigay ng aliw sa mga listener ng radio drama. Itong inyong Tia Deli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustan ang layo ni magdulot na ikagagaan, kundi mang tuluyang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y mag-uukol lang maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilang ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang bathi ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. Isa sa pinakamatagal at kung ilang dekada ng sumasaimpapawid na drama sa radyo ay ang programang Mga Kasaysayan sa Mga Liham kay Tia Deli. Bukod sa radyo, nagkaroon din siya ng TV program na may pamagat na Tia Deli, katulad din ang format nito sa radyo. Mga padalang kasaysayan ng mga taong nais humingi ng payo ukol sa suliraning bumabagabag sa kanila. Nagsimula ang programa sa radyong, ang Mga Kasaysayan sa Mga Liham kay Tia Deli, magpayo, noong 3 ng Oktubre taong 1953. Mga kaalpo, diyan na po natatapos ang unang bahagi ng mga drama sa radyo at mga narrator nito. Sa mga batang 90s dyan kung may karagdagang impormasyon kayo, maaari po kayong magbahagi sa ating comment section sa baba. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.